sabi ng ating puting ahas, we got an intel na ilalabas ang ICC warrant soon for PRRD and team. Includes Bato, etc. Ganti sa Polvoron video. Panood ko si Senator Bato na nagpa-interview sa One News na kung saan sinasabi ni Senator Bato na ang mga ICC personnel o mga representante ng ICC ay nasa Pilipinas ngayon at nasa Pasay daw. I just don't know kung saan exactly sa Pasay. Siguro doon sa hotel na in-expose natin nung last year pa yon. So ganun pa man, sinasabi ni Senator Bato sa kanyang interview na pinipilit ang ating mga kapulisan, ang mga retired police officers o iba-iba pa kung sino pa mga police na ito na pinapipirma ng ICC representatives laban kay Pangulong Duterte. Okay? Galing yon sa interview niya at may nagsumbong daw sa kanya na mga police, mga retired police na pinipilit silang pinapipirma ng ICC personnel or else sila ay idadamay. Ano yung pilit na pinapipirma sa kanila? Whatever, ano man yung dokumento na yon, pero ito ay pagpipirma na sila ay umaayon o sila ay may personal knowledge o sila ay may kinalaman sa binabato na crime against humanity kay Pangulong Duterte. Kung natandaan ninyo, noong May 19 ay yung Office of the prosecution ay nag-request sa chamber na mag-extend, okay? Bigyan sila ng palugit para maihanda yung kanilang mga testigo. Alright? So nakita nyo naman yan dyan sa internet, and sa balita. Noong May 21 this year, ang ICC ay inaprobahan yung request para i-delay nga muna itong pagpepresenta sa mga testigo at yung kanilang mga ipipresent na mga impormasyon. 21. Now, 2 days ago, May 23. Okay, kay 25 naman kita ngayon. Yun nga yung interview ni Senator Bato de la Rosa na may mga ICC personnel na nasa Pilipinas. Alam nyo, Senator Bato, syempre hindi naman kita masisisi dahil hindi mo akalain na ang Pangulong Duterte ay ipapakidnap talaga ng bangag na yan. Binalikan natin. Okay, may papakita lang ako sa inyong mga mensahe. Pero para just to prove sa inyo, simula akong nakatanggap, mga kababayan, kailangan nyo namin ito. Kasi alam nyo, binasa ko ito. Halos lahat binasa ko bago tayo mag-vlog. Kinalibutan talaga ako at gusto kong lapain ng buong buo ang mga ahas, ang mga buwakan ng GMS. Kasi Wednesday, July 19, 2023 at 3:08 a.m. Madaling araw dito sa oras ko, ay naka-receive na ako ng mensahe. Okay, pakita lang natin to. Yung mga mensahe. Nakita nyo yan? Nakita nyo yung mga mensahe. Nakita nyo puting ahas. Alright, puting ahas, right? Nakikita nyo? Mensahe yan. Dito tayo mag-umpisa sa dulo. Okay? Diyan sa dulo. Okay, Wednesday, July 19. Ayan. Pati si Inday, sinama nila sa ICC probe. Okay? Nabasa nyo? So, basahin natin to. Ang sabi ng puting ahas, ayan o, pati si Inday, isinama nila sa ICC probe. So, eto, ayan yung message. Tapos may mga link yan eh. Ay, ba't ganyan? Green kasi. Yung green, never mind. Yan na lang yung puti. Ayan, pati si Inday, sasama nila sa ICC probe. Okay? So, nakita nyo na legitimate itong pinapakita nating information, ha? Okay? Ang mga history or timeline ng mga impormasyon natin. So, ulitin natin. Ayan, gumagalaw po yan, ha? Hindi yan gawa-gawa lang ni Marlica. Mga mensahe yan, pag inopen mo yan, like this one,
Okay, papakita natin to. Ito ang pinaka sinabi ko sa inyo yung November 18, yung tungkol sa kay Pastor Quebuloy. Ito, November 18. Ipakita nyo yan. November 18, pumunta kayo sa November 18. Ayan. Oplan, eliminate the enemies. Alright? Ipinapatupad ng Malacanang. Pindutin natin yan, ha? Oplan, eliminate the enemies. Okay, what's that? Okay, which one? Okay, this one. Ayan. So, nakita nyo? Ayan. So, legit yan. November 18. Okay, so ngayon, mga kababayan, kung sana, okay, itong ating mga palangga, I don't know, siguro, dahil si Inday Sara ay busy sa kanyang pagtatrabaho bilang isang vice presidente, 'di ba? Sa busy-busyhan ng buhay, hindi rin siguro hindi naisip ni Inday Sara na talagang kayang ipakidnap yung kanyang ama. Okay? At kasama nga siya dito. Bakit ko to pinapakita sa inyo? Tignan natin ang sinasabi ng puting ahas dito. Kasi dito sa statement ni Senator Bato na nandiyan na yung ICC, actually, Senator Bato, last year ko pa to sinasabi. Nasaan ba yung ano na yan? Nasaan ba yan? Anong date ba yan nung inilabas ko sa inyo? Wait a minute. Puting ahas here. Okay, ICC. Okay, tignan natin. ICC. Kasi, alright. ICC. Teka, wait a minute. So, last year, puting ahas. Ayan, si puting ahas. Hanapin natin si puting ahas. ICC. Okay? Tignan ko yung history, ha. Binabasa natin dito, December, okay? December 2023. Teka, hanapin natin yung 2024 na message. Okay? Intel, ikaw. Tignan nyo to, Puting ahas, July 25, 2024. Basahin nyo, we got an intel. Okay. I don't know kung sinabi ko siya. 25, nabasa niyo ba yan? We got an intel na ilalabas ang ICC warrant soon for PRRD and team. Okay? Nakita nyo? So, basahin ko yan. Okay. Ang sabi ng ating puting ahas, we got an intel na ilalabas ang ICC warrant soon for PRRD and team. Includes Bato, etc. Ganti sa Polvoron video. Kung wala na daw, okay, anto? Okay. Okay, sabi nga dito ng ganti ito sa Polvoron video. Alright? Tignan natin Okay, so ngayon, ito pa ang sabi ng ating puting ahas. Hinanap ko yung yung mga dokumento. Okay. Nakita nyo to? Okay, puting ahas, January 5, 2024. Ito, Senator Bato, kung nanonood ka. Ayan, from puting ahas, from DOJ. Okay? Ayan. Ang sabi nga dito, for her eyes only, para sa akin. Pero, hindi nga natin ayan, no, tingnan mo to. Puting ahas, January 5. Nakita niyo yan? Ano yung tinuturo na yan? Ang tinuturo niyan ay ang pinost natin na mukha ni Cora Pronk Jordan. Okay? Cora Pronk Jordan. Okay? Ang sabi dito, for my eyes only. Alright? Sabi pa nga ng puting ahas dito, dahil ang sinasabi nila, tignan natin kung anong nag-release kasi ng balita. Okay? Ang sabi dito noong January 5 ng abogado PH, an official ICC probe into Duterte drug war raises questions on protocol adherence. Sabi dito, the government is currently verifying information that ICC investigators are already in the country and conducting an investigation into the previous administration anti-drug campaign. Justice Secretary and spokesperson Attorney Miko Clavano raised concern about this claim. Okay? Suggesting that if true, the ICC probers may have entered the country without proper identification.
So, sabi pa ni Clavano during that time, Clavano pointed out that the importance of the ICC informing the government about their investigations for proper collaboration. So nagbaang-maanga dito si Clavano, 'di ba? Na ito daw ang mga taga-ICC dapat ay mayroong proper collaboration, coordination sa mga taga-ICC. Ngayon, mga kababayan, kaya nga dito sa message na to, ang sabi sa atin ng ating puting ahas ay Clavano is lying through his teeth. Nakipag-meeting na nga yung dalawang taga-ICC na si Chantal Daniels at Cora Frank Jordan kay Congressman Benny Abante, yung si Dila Boy, di ba? Sabi dito, at isang napakataas na opisyal ng gobyerno last December. Last December is December 2023. Ngayon dito, ay nilabas ko na ito, yung kanilang na-post na natin to, ganyan na lang natin, okay? Yung mga calling cards, okay? Tignan natin. Alright, calling cards, ayan. Pakita ko lang huwag natin pakita yung, ayan, yung cellphone number kasi pinakita ko na to dahil magwawala na naman yung mga yan. Nilakihan ko lang, ayan Calling card to Okay, tingnan natin. Yan basta calling card yan. So ganun pa man, mga kababayan, talagang pinlano nilang ipalapa ang Pangulong Duterte. At talagang ito ang ating puting ahas ay hindi siya nagkamali dito. Alright? Hindi siya nagkamali dito dahil nangyayari na ito ngayon. So ngayon, hinahanap ko pa yung mga passport. Di ba pinakita ko na sa inyo yung mga ulo lang na mga passport? Di ba? Nakakasunod ba kayo? Hinahanap ko lang kung anong year, anong buwan ko pinakita sa inyo yung passport na to. Ang sabi dito, December 19, 2023, ito, maganda to. December 19, 2023. Okay? PRRD at Inday, di ba? Ipapalapa o pinalapa na nga. Pinalapa na nga nila. Alright, tignan natin Okay. Mga palangga. Alright, basahin ko dito Okay. So, December 19, 2023, breaking news natin to sa inyo na si PRRD at Inday Sara ay pinapalapa nila sa ICC. Ang sabi natin noon sa inyo na kinukumpirma ng ating puting ahas sa DFA na noong December 19, 2023 ay nasa Pilipinas na nga yung mga ICC personnel. At yun ay in-expose natin sa inyo ang kanilang passport, ang kanilang travel history. Okay? Kaya ngayon, yung sinasabi ni Senator Bato 2 days ago, na nandito na naman, o andito na, in and out, ang ICC representatives para pilitin o sindakin, papirmahin ang mga police officers natin or general na magtestigo o mag-testify o magbigay ng affidavit laban kay Pangulong Duterte, laban kay Inday Sara at kasama siya si Senator Bato at pati si Senator Bongo at marami pang kapulisan. Pag hindi daw ito pumirma ang mga pulis ay idadamay sila. Ang punto ni Senator Bato ay tinatakot ang ating mga pulis at kung pwede daw manawagan siya parang sa AFP na kung bakit ito ay pinapayagan ang mga banyaga na manindak dyan. Alam nyo kung gaano kalungkot. Kung titignan ninyo ang mga pangyayari. Laban tayo, nagse-celebrate tayo ng araw ng kalayaan. Ayan, June 12, malapit na. Araw ng kalayaan, araw ng kagitingan ng ating mga sundalo, ang ating mga tagapagtanggol. Pero dito sa issue ng ICC, kung saan pinalapa ang Pangulong Duterte, ang banyaga, ang mga taga-ICC, based on that interview ni Senator Bato, ang base dito sa ating puting ahas, mga kababayan, ay sila. Imagine mo, sila ang talagang parang akala mo nagmamando dito kay Bangag. Dahil sa galit ni Bangag at ni Lisa Tanas sa inggit kay Inday Sara, sa galit sa mga Duterte dahil hindi nila matalo-talo pagdating sa
pagmamahal ng taong bayan. Hindi nila matalo-talo sa performance. Kaya ang kanilang ginagawa ay ang ipakidnap ang Pangulong Duterte at makipagsabwatan na lang sa ICC. Gaano kalungkot sa inyong mga mamamayang Pilipino na kapag ang presidenteng bangag katulad ni Marcos Jr. ay hindi niya kinakaya ang kanyang political opponents, ay tatawag siya sa ibang lahi para ipalapa at ipagkanulo ang iyong kaskalahi na katulad ni Pangulong Duterte, katulad ni Inday Sara. Ngayon, mga kababayan, December 19, 2023, sabi ko sa inyo, according to our source, sabi ko yan sa inyo na nagkaroon ng coordination ang ICC kung maaari silang pumasok sa bansa para mag-imbestiga sa umano'y EJK na yan, drug war violation ng panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, bilang tugon, okay, ipinasa ng Department of Foreign Affairs sa tanggapan ni Boying Remulla ang urgent request. At agad na pinayagan at nagbigay ng pahintulot ang DOJ na payagan papasukin ang Bureau of Immigration at ang miyembro ng ICC. Ang binabasa ko po sa inyo ay December 19, 2023. So alam naman niyo na nagmamaang-maangan sila. Even dun sa nakaraang Senate hearing, si Remulla, wala silang alam. Diba? Wala silang alam. Pero ang totoo ay nakipagsabwatan ang mga buwaka ng ina dito sa ICC. At mga bangag na nga ito. Una, mga palangga, itong mga ICC members na ito ay pumasok sa Pilipinas nung time na yon. Noon pa na nag-imbestiga ng hindi official. When you say official, approved, legal, transparent, 'di ba? Na ang gobyerno natin at ang ICC ay nagkasundo, pinayagan ng legal o para tama na proseso. Pero ito ay isinekreto nga sa inyo, 'di ba? Isinekreto itong pagpasok nila kasi ang intention talaga ay kidnapin ang Pangulong Duterte. Alam nila kasi na may nilalabag ang gobyerno at ang ICC sa pakikipagsabwatan, kaya sikreto na lang. So ngayon, mga palangga, okay? Sabi nga dito ng ating puting ahas noong December 19, ilalabas ni Bangag, middle of January, ang target. Okay? Pero optics na lang. Okay, optics na lang ito dahil by then, tapos na ang investigation recommending the filing of case laban kay PRRD. Never po, hindi nagkamali ang ating puting ahas. And aside from that, sabi dito, isasama din nila si VP Inday Sara dahil umano sa mga nagurgur noong taong 2016 to 2022 sa Davao City kung saan siya ay mayor. Hindi ba nagkamali ba ang puting ahas? Sabi ko nga, December 19, 2023 to, 2025 na kita ngayon. So ganito katindi ang ambisyon ni Tambaloslos at ni Satanas Ahas na manatili sa pwesto at lilipulin lahat ng potensyal na kalaban at leader na may kakayahang lumaban at sumalungat sa kalabisan nila. Nagkamali ba tayo? Pastor Kibuloy, vloggers, at marami pang iba. Mga Duterte, mga kritiko, ito ang sinasabi ng ating puting ahas. Ang sabi dito na during the time na kapag nakompleto na ang fieldwork ng ICC, they will find justifiable ground to charge PRRD and VP Inday of crimes against humanity. Then a warrant for their arrest shall be issued. Nagtagumpay sila kay Pangulong Duterte. Actually, nagtagumpay sila dahil talagang pinwersa nila at talagang kinidnap nila ang Pangulong Duterte. At huwag nating papayagan na magtagumpay sila sa kay Inday Sara, kay Senator Bato, at kay Senator Bongo. Kaya ako galit noon. Okay? Kaya naiinis ako kay Senator Bato at kay Senator Bongo noon. Ano bang doon sa mga hearing na nakaraan, ang komentaryo ko dyan, wag kayo, sabi ko, ano bang ginagawa tong dalawang ito
Okay? Na nagpapaniwala pa dyan sa bangag. Ako although it's political thing, na inimbita pa ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr., si Senator Bato, yung mga senators actually, si Senator Bato at Senator Bongo sa Malacanang. Naalala niyo yung picture na yon? By the way, Karen Whitmore, thank you so much. From London, long live. Okay, thank you. And our beloved nation, Tatay Digong, bring him home. Yes, let's bring him home very soon, I hope. So mga kababayan, natatandaan ninyo, kaya ako kasi, ang punto ko bilang isang ordinaryong citizen, na taga-Masid, sabi kong ganon, dahil sa mga in-expose natin, dahil sa mga impormasyon, ang sa akin nun, ano bang ginagawa ni Senator Bato at ni Senator Bongo sa mga demonyong bangag na ito at nakipag elbow to elbow pa, na alam ko, sabi ko sa inyo naman, na pupuruhan kayo. Tignan ninyo, ang tatay, ang pinakatatay natin, pinapakatatay nyo. Lalo na ako sa atin kasi ng mga supporters, siyempre mahal natin ang Pangulong Duterte. Kung mayroon mang mahigit na magmahal kay Pangulong Duterte, walang iba dyan, si Senator Bato at si Senator Bongo. Kasi sila yung, di ba, sila yung kasama ni Pangulong Duterte, meron silang, hindi lang sila personal interaction. Para silang magpapamilya. Siyempre, aside from pamilya ni Pangulong Duterte, given na yan. Kaya doon ako nagagalit. Okay? Hindi ako nagagalit sa panahon ng time na yon. Hindi na ako nagagalit naman sa kanila. Kasi naiinis lang ako nung time na yon, na sabi ko, ano ba to? Bakit pa kayo nakikipagplastikan dyan na alam na pupuruhan kayo niyan? Now ngayon, Senator Bato, ikaw na rin mismo nagsabi na ang mga pulis, ang mga taga-ICC ay nandiyan, pinipilit na papirmahin ang mga retired generals at iba pa. Ngayon, nabigyan kayo ng chance na ibabalik sa pwesto. Okay? Although sinabi mo naman na iimbestigahan, ang gawin ninyo, okay? Hindi sa nagmamarunong ako dito. Mas marunong nga kayo Pero dapat gamitin nyo ang powers ninyo dyan sa Senado na ipatawag nyo si Liza Tanas at si Bangag Jr. sa mga susunod na hearing. Kaya yan si Amy Marcos, di ba? Yang mangga na yan. Tignan natin. Siya na rin mismo nagsabi, okay, na hindi ang nagpapatakbo ng gobyerno ay hindi ang kapatid niya, ay hindi Marcos, kundi Romualdez Araneta. So titignan natin sa pagbalik ng 20th Congress lalo na. Okay? Tignan natin kung ano ang gagawin ni Amy Marcos. Kung ipapatawag ba niya ang kapatid niya kasi statement niya yun na hindi ang kapatid niya ang nagpapatakbo. Hindi ba dapat iimbestigahan ito? Na bakit sinasabi ni Amy Marcos na ang kapatid niya ay hindi nagpapatakbo ng Pilipinas at yan ay impeachable offense. At ang in connection dito sa open hearing, okay? Okay. Dali lang Ay, wait. Bablock ko lang to. Lagi ka ng gugulo dyan Anong no audio? Ayan, ban ka ngayon. Ayan, tingnan natin. Binaban natin yung nagpapakalat ng fake news sa ating vlog. Okay? Yung mga nagsasabing no audio, pero may audio naman tayo, binablock natin kasi trolls yan. Okay, now you're black. Okay, mga kababayan. So, in connection, dun sa pag-open ng investigation ni Amy Marcos bago maghalalan, ginamit niyang leverage yun Okay, na para siya kay Inday, ganito, ganyan. So, tignan natin. So, ngayon, balik tayo dito kay Senator Bato at Senator Bongo. Idamay na natin ang ating kaibigan ko naman na yan si Senator Robin Padilla, na na-meet ko yan sa Dahig. Alam mo, gusto ko lang sabihin sa inyo, okay, ako yung mga inis ko, yung mga bunganga ko dito, this is not about personal ang galit ko sa mga taong ito. It's about ang ginagagalit ko na bakit pa kayo nagtitiwala dito sa mga bangag na ito. Alam, may kwento ko lang. Noong nagkita kami ni Senator Robin Padilla, di ba inis ako sa kanya noon dahil dun sa PIDEA leaks na inaalalayan si Maricel, mga ganon, na hindi nila pinatawag si Bangag, ganyan-ganyan. Binolja ko at prior
Diyan sa situation na yan, sa PIDEA leaks. Binoljak ko si Robin Padilla nung after election, naalala niyo, nung 2022. Dahil nagpasalamat siya, di ba? May mga pinasalamatan niya si Pangulong Duterte at kung sino-sino pa yung pinasalamatan niya. Tapos, nagpapasalamat sa during campaign, tapos hindi niya pinasalamatan si Bangag Jr. Kaya syempre ako, budol na budol ako noon. May mga sinasabi ako na, Robin Padilla, wala kang utang na loob, ganyan-ganyan. Pinasampa ka sa stage ng unit team, dadadadada. Kasi parang sinasabi ni Robin yata doon na parang hinaharangan siya na magsalita sa entablado dahil nga naman siya ay talagang ano tawag dito, Duterte aligned. So dahil budol-budol pa ako noon, 'di ba? Bangag na bangag ta ako noon. Nag-viral 'yun eh. Binoljak ko talaga si Robin noon. Pero alam nyo, nung nakita ko, eto lang nung nakita ko si Robin Padilla, Robin, yung picture natin hindi ko pa pinost kasi baka gawa ng issue kasi sobrang sweet kami doon. Pero in fairness kay Robin Padilla, alam nyo, very sweet siya sa lahat. Talagang maginoo, totoo talaga yung maginoo ang lolo mo. Pero nung nakita ko siya, ano na ko nasabi, nag-sorry ako. Ganon naman ako eh. Nag-sorry ako sa kanya. Sabi ko, Senator Robin Padilla, sorry na-boljak kita, nabungangaan kita noong 2022. Pero now, tama ka pala. Na ang mga bangag ay ganito, ganyan, ganyan. Ang sabi niyo, wala na yun, ma'am. Ganyan, ganyan, ganyan. Ganon, ganon, ganon. So, ganon lang ako eh. Diba? Ganon na ako. Nagkamali ako, na-realize ko, right there sa mukha niya, nag-sorry ako. Dahil ilang beses naman kami nagkita noon. So, yun. Kaya kung magalit man ako dito, dahil nagbubunga nga ako sa kanila, hindi dahil ito ay personal na galit. Ito ay galit ko. Dahil, kulang na lang, kung gusto ko lang, kung pwede ko lang silang palitan, na, I mean, it's not literal na papalitan. Palitan yung mga katawan nila, lulunukin ko ng buo si Lisa Tanas at si Bangag at nang matapos na ang problema ng ating bayan. Kaya nga, kung babalikan natin yung PIDEA leaks, kung ako ay papasok sa katauhan ni Senator Bato, ni Senator Robin, ni Senator Bongo, ay ipinatawag ko si Lisa Tanas dahil doon ay pinangalanan nga siya sa video na siya ay mastermind sila ni Kumar according to that video na inilabas si J.M. Morales na pwede silang magpagurgur ng tao. Kaya doon nanggagaling yung galit ko. Not because I hate Robin, I hate Senator Bato, I hate Senator Bongo. Sinabi ko naman sa inyo na mga kababayan na nung time ni Senator Bongo, lumalapit ako, kahit ngayon lumalapit ako ng tulong sa kanya laban in behalf sa ating mga kababayan. So, pag may nakikita talaga ako, binoboljak ko sila. Yan yung tinatawag na pag hindi ka bayad, hindi ka natakot boljakin kahit kakampi mo, pag alam mong may something o may mali o ayaw mo. Well, freedom of speech. Kalayaan natin na what? Na mang-criticize dito. Okay, balik tayo sa December 19, 2023 na message ng Puting Ahas. Okay, patungkol niya sa paglapa kay Pangulong Duterte. Bahagi ng paghahanda ni Kuting at Ahas. Kuting Ahas pa noon, ang tawag natin sa kanya Kuting. Well, Kuting, remember that Kuting kasi kung December 19 ito, ang tawag pa natin kay Bangag as in Kuting-Kuting, di ba? Hindi pa Bangag kasi inilabas natin, nag-start ang Bangag is January nung nagkaroon ng maisog sa Davao, di ba? Nung in-expose ni Pangulong Duterte, really expose, pinangalanan. Then pagdating ng July 2024, ay naglabas tayo ng authenticated video. Kaya ngayon, from Kuting, nag-transition tayo sa Bangag-Bangag. Okay? Ngayon, mga kababayan. Alright? Okay. Wait. Okay, now, sabi dito, according sa ating source, bahagi ng paghahanda ni Kuting Ahas at Tambaluslos ay yung 450 billion unprogrammed funds sa 2024 budget. Nagkamali ba tong Puting Ahas? Yan ngayon ang inilalaban ni Attorney Vic, Attorney Ungab, ni Pangulong Duterte sa Korte Suprema na yan ay imbestigahan etong by scam. At ito nga ay hindi pa nagkakaroon ng final na oral argument. Hindi ko alam kung itong ating Puting Ahas, siya ay sugo ng Diyos or, well, I believe sugo ng Diyos. Kasi
ito December 19 to mga kababayan. December 19, 2023 ang binabasa ko. Okay? Ngayon, ang sabi dito, ramdam nila o ng mga bangag na baka magkakagulo. Okay? Kaya handa silang bilhin lahat ng kukontra at susuporta kay PRRD at VP Inday, pati na yung nasa military. Hindi ba nagkatotoo ang sinabi ng ating puting ahas? Ano ang nangyari diyan sa impeachment ni Inday? Na binayaran, handang bilhin, binayaran ang mga kongresista para pilitin at pumirma para sa impeachment ni Inday Sara. Nagkamali ba to? December 19, 2023 ang mensahe. Lumabas mismo sa bunganga ni Toby Tiangco na si Bangag Jr., siya at ang kanyang mga kaalyado ay nakipagsabwatan para puwersahin ang mga kongresista para pumirma sa impeachment ni Inday Sara. At isa na yan sa binulgar ni Inday Sara, si Joel, who's that? Chua. Okay? Joel Chua na sinasabi niya, I think yung nasa Zoom meeting sinabi ni Inday na sinabi daw ni Joel Chua parating naman kay Vice President Sara na kaya lang daw nila ginagawa ito yung unang-una pag-target sa kanya at pagpipirma nila din sa impeachment na yan dahil kailangan nila ng pera for campaign funds at of course sa kanilang personal pa rin. So kaya ako to binabalikan kasi sabi ko, my God, 'di ba? Kung ako lang pala ay may access diretso kay Inday Sara, iniisip ko, sabi kong ganon, dapat pala pinorward ko to sa lahat o kahit sa team niya nang napaghandaan ito. But I believe meron naman silang mga information. Kaya lang siguro itong information na ito ay talagang grabe ito. Malupit kasi nga ang ating puting ahas ay nasa loob. Sabi nito, ramdam nila na baka magkagulo kaya handa silang bilhin lahat ng kukontra at susuporta kay PRD at VP Inday para pati na rin yung mga nasa military. Ito daw yung sabi dito ng ating putang, ito yung mga possible lang to na scenario kapag ang warrant of arrest ay ma-issue. Okay. Number 1, pinreport ko sa inyo, BBM will prevent its enforcement to gain, brownie points and lift his fast declining ratings. Win back the Dutertes and the DDS. Okay? Ngayon, dyan sa number 1 na yan, di ba yan ang drama niya? Na kunyari ayaw niya na makialam dyan sa ICC or ayaw niya nang may masok yung ICC. Tapos laban bawi siya. Right? Ngayon, totoo naman na win back niya ang mga Duterte supporters now sa pamamagitan ng Dramatization 101 na mag-reconcile na lang daw. Julul, wag na kayong magpapabudol muli. Another possible scenario, Kuting or Bangag will allow enforcement of arrest and detention in Hague. Nagkamali ba ito? Babasa ko na nga ito sa inyo. Okay? And when this happen, they are of the belief that all critics shall be then silenced and power is fully consolidated that they can do and will do whatever pleases them. Tama. So, ito yung number 2. Ito yung number 2. Kuting will allow enforcement of arrest. Yan, binasa ko yan. Grabe, mga kababayan. Tama lahat. So, ngayon, dahil pinakita na ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., na mismo ang former president ay kaya nilang ipakidnap. Wala silang pakialam sa international, kahit sila ay lumabag sa batas. Ano ba ang pakialam ni Marcos Jr. at ng mga Bangag Marcos family? Hindi nga sila nahihiya na naligay sila sa Guinness sa kanilang pagiging kawatan. Hindi nga nahiya si Bangag Jr. sa kanilang pagnanakaw. Lahat-lahat na. May kahiyan pa ba sila dito sa pagpapakidnap kay Pangulong Duterte? So nalusutan na nila lahat at ito wala silang pakialam. Ito sabi mismo, Kuting will allow enforcement of arrest and detention in Hague. Then when this happen,
They are of the belief that all critics shall be, then silence and power is fully consolidated, that they can do and will do whatever pleases them. Eto na, nangyayari na ngayon mga kababayan, ang sinabi ng ating puting ahas December 19, 2023. Sabi pa nga niya ng ating puting ahas, ito pa rin yung pangarap ni Tambaloslos na maging makapangyarihang tao sa Pilipinas, kaya ginagawa niya lahat para matupad lang ito. Kaya ginagamit nila ang pera ninyo, ang pera ng bayan, pangsuhol sa mga bunganga ng mga kongresista o ng mga tiwaling politiko para manatili sila sa power sa 2028. Kaya ang ating mga Duterte 10, okay? Duterte 12, Duterte 50, whatever. Ibig sabihin, lahat ng mga Duterte supporters, whether you are lawyers, politiko, kailangan yung magising at kailangan yung kumilos now na. Senator Bato, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, well, si Congressman si Senator-elect Marcoleta, alam na natin yan. Hindi natin kailangang paaalalahanin dahil yan ang nakitanggol kay Inday doon sa lower house. So, ang gusto kong sabihin, dahil nga kayo ay masyadong naging mabait na tatlo, sana naman sa 20th Congress ay magkaroon na kayo ng pangil. Pangil na pwedeng kumagat sa lahat ng mga nagpapahirap sa taong bayan. Huwag na kayo magpauto-uto dyan o umayon-ayon sa reconciliation eklabush. Okay? Sinabi niyo na rin mismo na kung gusto makipag-reconcile ni Bangag, ipauwiin si Pangulong Duterte. At sinabi ni Attorney Kaufman yan na ang talagang tunay na prosecution o nag-prosecute ay ang nasa Maynila, yung sitting Bangag President. Di ba? So, para sa akin, like si Senator Bato, dating general, police, siguro naman mas may intel kayo sa akin. You have the capacity, you have the money, you have the resources, you have the power. Di ba? Kasi kung ako ay may ganyang power, mga kababayan, baka ibang story. Kung ako ang nandoon sa PIDEA Leaks, talagang papatawag ko si Bato. Haharangan ako ng Senate President Kilay, ibubulgar ko siya. Sabihin ko, yung putang inang Kilay na ito ay hinaharang lahat yung mga resource person katulad ni Lisa Canas. Alam ko na dyan sa loob ng Senate, puli-politika lang. Well, kung ako, walang puli-politika. It's para sa Pilipino. Hindi ko, kung ako lang to hindi ko hindi ako mangingiming dahil pagkakaisahan ako, hindi pagkaisahan niyo ako. Di ba? Pagkaisahan niyo ako dyan, basta, kung ako inelect ng tao, tanginan nyo. Di bali ng kalaban kong lahat. Basta kakampi ko, Pilipino. When you say kalaban mo ang lahat, ibig sabihin yung mga kalaban mo, mga para sa pera at pangawat lang. Bakit ka matatakot? Inelect ka. Inelect ka ng Pilipino. Like you guys, now aabangan natin, Senator Bongo, Senator Bato, inelect kayo ng Pilipino. Hindi kayo pwede magpasindak-sindak sa Senate President. Now, may mga sabi-sabi daw si Amy maging Senate President. Imagine nyo, papayagan nyo ba yan? Senate President si Amy, si Tambaloslos, Speaker of the House, tapos yung Bangag. Alam nyo, mabubudol tong pamilyang ito. And I hope, gumising kayo. Kasi hindi naman, ang pinagigising natin yung mga may power dyan General ka man, kongresista ka man, senador ka man. Kasi tayo sumusunod lang tayo sa ating mga leaders at kapag sila ay talagang nanindigan, tayo ang unang nanindigan, sila lang ang hindi nanindigan pa. Kulang, kumbaga hilaw pa, pahapyaw pa. Okay. Ang sabi dito, December 19, 2023, nakipag-meeting na rin o nakipagpulong na rin ang mga ICC sa opisyal ng gobyerno at kongreso tungkol dito at all systems go na sila. Katunayan, si Sani ang kasama ng mga Santralias ang kasama ng mga nag-iikot sa ilang piling lugar kung saan sila ay nag-iimbestiga. Kumukuha ng testigo at statement. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba.
Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.